ating pong tinatalakay sa ating pong biyernes dito po sa Manggap ng morning. Natalakay na po natin yung ating pong pinaniniwalaan at sinasampalatayanan ng buong GFCM churches. Natapos na po natin yung una, ang Biblia ay salita ng Diyos na hindi nakakakamali. Ito ay pinakamataas sa saligan ng ating mga pananampalataya at pamumuhay. So wala nang ibang bagay na magbibigay sa atin ng kaliwanagan, yung kalinawan at yung tuntunin ng buhay ng isang Kristiyano, kundi ang kanya pong mga salita o ang Biblia. Amen? So ang pangalawa po, ang Diyos na may tatlong persona, ng Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu mula sa walang hanggan at walang hanggang at sa hanggang sa walang hanggan. So sa pangatlo po, ating pong tatalakayin. Ang number 3 po, ito po ay ang Panginoong Hesus, ang salita, Diyos na naging taong katulad natin. Siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isinilang sa pamamagitan ng Birheng si Maria at namatay alang-alang sa atin. Siya ay inilibing at muling nabuhay mula sa patay sa ikatlong araw at umakyat sa kalangitan. Siya ay babalik upang hatulan ang mga nabubuhay at mga patay. Ito po ay naka-inline po sa Apostles' Creed, no? So ang ating pong iglesia ay nakapaloob po sa lahat po ng itinuturo ng ating mga pastor, ng mga elders, mga apprentice elders, o sa mga Bible study man, o mga pag-aaral man ng salita ng Diyos ay naka-inline po, no, sa Apostles' Creed. So ngayong umaga, nawa ay ang inyong pagdinig ay nakafocus po sa atin. Kung meron po kayong maamoy mamaya, kaya nyo lamang po ang inyong mga ilong kung makaamoy. Gusto ko po yung inyong mga pandinig, puso at isip nakatuon lamang sa salita ng Panginoon. Amen po? Amen. So ang ating pong papaksahin ay pinagmatang Panginoong Hesus, tangi. Sabay-sabay po natin sabihin. Panginoong Hesus, Again po, Panginoong Hesus, tangi. Amen po. So the Lord Jesus, unique sa English po. Mahalaga po natin po malaman kung sino po ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay alam natin na siya po ay ating Diyos na sinasampalatayanan. Ngunit ating pong babaybayin at aaralin kung ano ba ang ating pong makikita sa katauhan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit sinabing ang Panginoong Jesus, tangi, o sa Ingles, Lord Jesus, unique. So basahin po natin sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami ay tumutulog at humihiling, Panginoon, ng gabay ng iyong pong banal mong Espiritu upang maunawa namin ang kapahayagan po ng iyong pong mabuting balita at ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe mo sa araw nito. Ito pong samang panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Marami pong nagsasabi, kahit sa ating pong mga Kristiyano, that John 3:16 is the heart of the Bible. But if we will study what is inside this verse of John 3:16 to 17, meron po siyang higit na ating pong malalaman kung sino po ba ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong nabasa ay sinasabing ito ay pagparito po ng Panginoong Jesucristo sa lupa na isinugo po ng ating Diyos Ama. Makikita natin sa Tagalog na sinabi, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak.
Actually po, ito po, pagka po babasahin po natin sa original translation, malapit po yung version po ng Tagalog kaysa po sa Ingles. Kasi ang sinasabi po sa Ingles ay sa isang anak ay sinabing only begotten. Which is, makikita natin na ang Panginoong Yesus ay siya yung unique. He is the Lord Jesus, unique or one of a kind. Sabi nga po dito sa Greek, bubasa po natin, tignan po natin yung Greek. Natin sa slide po, sa next slide. Tignan po natin sa next slide. Yan po, nababasa po natin yung ito po yung original translation, yung naka-orange po, kung makikita po ninyo. I hope na maliwanag po ito. Sabi niya doon, thus, for God loved the world, that the Son, the only begotten Son He gave, so that, sabi nga doon. So makikita po natin na ang translation po ng Ingles ng kaisa-isang anak ay only begotten. Wherein, hindi po siya maliwanag sa sinasabing monogeny o monogenous. Ang sinasabi po ng monogeny o monogenous, means one, isa. At yung geny ay uri, kind. Kaya sinasabi yung Panginoong Hesus ay one of a kind. So one of its kind, walang katulad. Amen? So walang katulad, para kung siyang pag bumili ka ng kakaibang sapatos, kakaiba siya. Amen? Pagka nagluto ka ng sinigang na naging lasay paksiw, kaiba po siyang ulam. Ganun po. Amen? Pag bumili ka ng damit at yung sarili mong disenyo ang ginawa mo, kaiba po siyang damit. Ganun po ang ibig sabihin po ng monogeny, one of a kind. Kaya hindi po siya akma sa sinasabing only begotten Son. Ngunit malapit po sa translation po na Tagalog na kaisa-isang anak. Only one of its kind, one of a kind. Walang katulad. Kaya nga po, sa ating pong pag-aaral, ang ating pong iglesia ay patuloy pong nag-aaral at sinasaliksik yung mga bagay na minsan sa atin hindi po maliwanag kahit na binabasa po natin yung bang mga salita sa Biblia, ngunit meron po siyang mas higit na kapaliwanagan. Kaya po tayo po nag-aaral. Kaya po makinig po tayo, mga kapatid. Amen? Sabi nga po dito sa monogeny, ang sabi po doon ay sa strong concordance, sabi po doon na monogeny is only begotten. But in original Greek word, sabi nga monogenes, sabi doon, at ang sinasabi po doon na one and only, one of a kind. Monogenous. Yun po yung sinasabing monogeny na sinasabi po sa ating pong pinapag-aralan. So, ibig po sabihin, no, kaiba po siya, no? Alam po natin, yung pinag-aralan po natin na ang Panginoon ay Elohim. Baka po banyagan po sa inyo ito, ang Panginoong Jesus ay Elohim, likhang makalangit, pero siya lamang po yung nag-iisang Yahweh Elohim, the Most High God. Amen? Maliwanag po? So maraming Elohim na nilikha ng Diyos na ang kanyang wangis. Amen? Mamaya malalaman po natin kung sino po ang mga iyon. So maliwanag po sa atin na maraming mga Elohim, ngunit meron pong nag-iisang Yahweh Elohim, ang Panginoong Jesucristo. Amen po? So, pangalawa po, ang salin sa kaisa-isang anak ay ang original na salitang Grego na monogeny. Ito ay isinaling only begotten Son sa mga Bibliang Ingles at ang ganito ay nagdala ng maraming kalituhan sa mga bumabasang Ingles at sa mga Bibliang isinalin mula sa Ingles. Kaya nga po, medyo napalayo po yung ating pong pagkaunawa kasi nga po, nababad po tayo sa mga English translation. Amen? Kaya nga po sabi ng likas na kahulugan ng monogeny ay one and only Son. Kaya nga po yung kaisa-isang anak ay malapit po sa sinasabing one and only Son. Literally, one and only of its
kind. So maraming mga anak ng Diyos. Ano-ano po yun? Mga Elohim. Andyan yung mga anghel. Ay yung mga likhang makalangit. Amen? Amen po yun ang pag-aralan po natin nung nakaraan, nung dinig po tayo. So marami pong mga Elohim, ngunit siya lamang po ang Yahweh, ang nag-iisang Yahweh Elohim. Ganun din po, tayo din po ay anak ng Diyos. Sabi nga po sa 1 John 1:12, sabi nga, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus ay binibigyan niya ang karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya nga po, ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang po ang mga Elohim na nilikha ng Diyos, ang mga anghel, kundi tayo din po ng mga tao ay anak ng Diyos. Amen? Ayan po. So, ang anak ng Diyos ay monogeny, tangi, unique, one of its kind. So, ang sinasabing tularan natin ng Panginoon ay hindi po ibig sabihin na maging katulad natin siyang Diyos. Yung binawangis lamang tayo ng Panginoon ayon sa kanyang layunin. Amen? Amen? Kaya kapag sinasabi natin tularan natin ng Panginoon kung ano po yung katauhan, yung katangian ng Panginoon, yun po yung ating pong ginagaya at tinutulad, ngunit hindi po tayo magiging Diyos. Maliwanag po? So, tayo po sagutin ang katanungan, bakit nga po ba tangi o walang katulad ang Panginoong Jesus? Or why the Lord Jesus Christ is unique or one of a kind? Sabay-sabay po natin sabihin. 1, 2, 3. Siya ay nagtatangi sapagkat siya ay Diyos na naging tao. So, He is unique because He is God that became man. Naniniwala po ba kayo naging tao ang Panginoon? So, walang ibang entity sa buong universe na ang Diyos ay naging tao, maliban lamang ang Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba na Diyos na nagkatawang tao, kundi ang Panginoong Jesucristo. No one is God that became man except the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ang ating Ama ay hindi po siya nagkatawang tao. Ang banal na Espiritu or the Holy Spirit did not became man, but the only of a kind Son, the Lord Jesus Christ, became man for us to save. Okay? So yun po yung pagkatangi, yun po niyang pagkatangi sa tatlong persona ng Panginoon. Kaya po siya po yung Diyos naging tao at wala na po iba. So sa Trinity, ang Panginoong Yesus lang ang naging tao. I know that it is very clear for everybody. Yun po. Sabi nga dito, sa siya ay Diyos at kapantay ng Diyos. So, basahin po natin sa 1:1, 1-2, at saka 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Take note po ito. Ang salita at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanyang bilang isang anak o monogeny ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Ito po ang patutuo ni Apostol Juan na bago pa man ang lahat, naroon na po ang Panginoon. Sabi nga po dito, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos. So, sino po ang salita? So, ang salita po ay persona, no? Amen? Siya po ay Diyos at kasama ng Diyos. So, sabi nga dito, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. So, I believe that na-internalize po natin, naunawaan po natin yung ating pong binabasa. At ang sabi po sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. So siya po yung persona, no? Yung nagpakita sa lumang tipan, yung ating pong pinag-aralan, na siya ay nagkakatawang tao
no? Nagpakita kay Abraham. Did you remember po yung ating pinag-aralan last week? Siya po yung nagkakatawang tao. Siya po yung nagaanyong tao, nagaanyong anghel. Siya po yung ikalawang Yahweh. So ang ikalawang Yahweh po ay Yahweh na nagkakatawang tao. Sapagkat hindi pa po siya Panginoong Kristo at that time, but naroon na po siya. Pero ano yun lang, siya po ay nagaanyong tao. Bagamat hindi pa po siya tao noon. Amen po? So hindi pa po siya nagkatawang tao sa lumang tipan. Amen? Nagkatawang tao lamang siya sa bagong tipan, sa katauhan po ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Sabi nga doon, sa verse 14, sabi ni Juan, ang salita ay naging tao at naniriyan sa piling namin. Nakita nila sa kanilang mga mata, nakadaupang palad nila ang sinasabing Diyos na nagkatawang tao. Amen? Sabi ko doon siya, Diyos at kapantay ng Diyos. And that is so good for us because, amen, even though He is God, He became man to save us. Why? Sabi nga dito, sa Philippians 2:5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kaya, sabi niya, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, pusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, sa ating pong binabasa po, tinuturuan niya na tayong magpakumbaba. Bakit po? Sinasabi dun sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At siya lamang po ang Panginoong naging mabuting ehemplong mapagpakumbaba sa bawat kanyang mga nilalang. Bakit po? Bagamat siya po ay Diyos, nagkatawang tao po siya upang sagipin ang ating pong mga buhay na nasasadla sa pagkakasala at nahantong sa kamatayan at kapahitan. Ngunit, sabi nga dito, nagpakumbaba siya at naging masunurin siya, maging hanggang sa kamatayan. Bagamat hindi karapat dapat siyang mamatay, sapagkat hindi po nagkasala ang Panginoon. Ngunit tayo dapat ang mamatay, ngunit siya po ang sumalog sa ating pong mga consequences. And that is the Lord Jesus Christ. Kusa po niya. Hindi po siya napipilitan. Amen? Kaya minsan sa atin, minsan napipilitan lamang po tayo. Pero ang Diyos, hindi po siya napilitan, kundi kusa po niyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa sanlibutan, iniligtas niya ang bawat tao ng kanyang nilalang. Sabi nga po dito, nung naging tao dito sa lupa ang Panginoong Yesus, nanatili ba siyang Diyos? Opo. Nanatili po siyang Diyos, pero yung kanya pong kapantay ng Diyos ang kanyang hinubad. Sabi nga dito, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ngunit nanatili siyang Diyos. Amen? Katulad po ng sundalo. Amen? Pag ang sundalo ay naging civilian na po, pero sundalo pa rin siya. Amen? So, ganun din po ang Panginoon, bagamat sa buhay Diyos, na nagkatawang tao, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, ngunit siya ay natiling Diyos. Amen? Amen po, Diyos po ba ang Panginoon? Kasi ito po yung madalas po, minsan po narinig po natin na hindi po tinatangi ang Panginoong Yesus bilang Diyos. At nakikita po natin at maliwanag sa ating pong pinapag-aralan na ito ay siya po ay Diyos, bagamat siya nagkatawang tao, hindi siya nagkasala upang tayo po ay maligtas sa ating pagkakasala. So mahalaga po ito kasi hindi niya po kailangan gawin ito, no? Hindi po niya kailangan maging normal na tao. Ibig sabihin normal na tao, no? Hindi po niya kailangan dapat ipaglihim ng banal na espiritu o ipag-anak
ng isang tao sa katauhan po ni Maria. Bakit po ginawa pa ng Panginoon yon? Bakit po? Kailangan po matuntun po natin kung bakit po ginawa ng Diyos ng lahat ng kapamaraanan at ibinigay niya ang kanyang tangi na anak upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Nasusundan niyo po ang ating pinapag-aralan? Kung hindi po siya naging tao at pinabayaan po tayo na nagkakasala, ang kakahantungan po natin ay kasadlakan, kamatayan. Sa impyerno po tayo pupulitin lahat. Yun po yung kagandang loob na pinagkaloob ng Panginoon na tayo po, ang bawat isa ay naligtas sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. So, wala po tayong kaligtasan kung wala po ang Panginoong Heso Kristo. And this is the hope that we can love the Lord more. Na hindi lamang sa pagbigkas ng ating pong mga labi. We declare that we love the Lord with action. Amen? It is easy to say, I love you, Lord, 1,000 times, o 20 times sa buhay natin. Pero, the most important thing is how you do it. And presenting that you love the Lord. Tayo po ba'y nagkakaroon ng panahon para sa Diyos? Tayo po ba'y naglilingkod sa Diyos? Tayo po ba'y nagkakaloob para sa Diyos? Tayo po ba'y nagkakawang-gawa at tumutulong para sa Diyos? Yun po yung ating kung dapat nakapag-asahan how we can love the Lord more. Because if we don't learn to love and appreciate the Lord Jesus Christ then we are not really believe in Him. Amen po? Amen? Mga kapatid? Amen. So, hindi po madali po ang ginawa ng Panginoon. Sabi po niya doon, tiniis po niya, Tiniis po niya maging hanggang po sa kamatayan. So, ang pagtitiis po niya, hindi po katulad ng ating pong pagtitiis, mga kapatid. Kasi wala pong kaparis ang kanyang pong tiniis sa kanyang pong buhay dito po sa lupa. Amen? Kasi siya po ay nasadlak hanggang po sa kamatayan. At nung nasa dulo po ng kanyang landas, what the real meaning of humbleness and submissive to God. And sabi nga, not my will, but your will to be done. That's why the Lord Jesus Christ ay kusa niyang lubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Ngunit, siya po ay nanatiling Diyos. Kahit na siya po ay naipako sa krus, siya pa rin po ay Diyos. Amen? Amen po? So hanggang sa kamatayan sa krus ay kanya pong binaybay. So ito ay pasya ng Ama at ng Anak. Sabi nga po doon sa John 3:16 to 17, sabi po doon sa nakahighlight, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So binigay niya, sino po nagbigay? Ang Panginoon sa atin? Ang Ama. Amen? Nakikita po niyo yung naka-highlight? Sino po yung nagbigay sa atin? Ang Ama. Sino pong binigay sa atin? So, kahit wala pa pong katiyakan lahat kahit wala pang katiyakan ng lahat, so ibinigay niya ang kaisa-isang anak. So wala pang katiyakang maging JF tayo, wala pang katiyakang maging born again tayo, ngunit ibinigay na niya ang kanyang tanging anak, kaisa-isang anak, upang tayo po ay maligtas at mabuhay. Kaya dapat po ang buhay po natin ay nakalaan po sa Diyos. So, ang buhay po ba natin ay nakalaan na sa Panginoon? Parang mahina po, pagkagalan. Nakalaan na po ba ang ating pong buhay sa Panginoon? Sabi nga po doon sa John 10:18, sa naka-highlight, mayroon akong kapangyarihang ibigan. Kapangyarihang ibigay ito at kuning umli. Ito ang utos na tinanggap po sa aking Ama. So, ito po ay pasya ng Ama at ng Anak. Hindi po sila napilitan, mga kapatid. Nagkakaugnayan po sila. They are in unity. Amen? Kaya nga po nagkakaisang Diyos sapagkat pasya ng Ama at ng Anak upang tayo po ay masakit sa kasadlakan o kapahamakan.
Are you grateful for that, mga kapatid? Amen po. Kaya nga po kung sino, kaya po ang ating pong tinutuntun, no? That's why we should appreciate that. And that would be our identity in Christ. So ano ang nagbibigay dangal o integridad bilang tao? Kung sino ba tayo sa Panginoong Jesucristo. So even we are poor, no? Even we are rich, amen? Or whatever we have in our life, even we are famous or not, no? We are still God, child of God. Amen po. So wala po siyang itinatangi ng Panginoon. Lahat po tayo ay pantay-pantay na iniligtas po ng Panginoong Jesucristo. At pasya po ng Ama at ng Anak upang tayo po ay maligtas. Amen po? Sabi po dito siya ay Diyos, anak mula pa sa walang hanggan. Sabi nga po doon sa John 17:5 and 44, sabi nga po dito, kaya, sa verse 5 po na naka-highlight, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kalulhatiang taglay ko sa piling mo bago pang likahin ang daigdig. At sabi po sa verse 24, Ama, sila ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Kaya nga po siya ay Diyos, anak, mula po sa walang hanggan. Mula po sa walang hanggan at sa walang hanggan, naroon na po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay anak, no? Andun na po ang anak bago pa likain ang daigdig. Amen? Amen po? Nakukuha po ba natin yung ating pinapag-aralan? Amen. So siya ay Diyos mula po sa walang hanggan. He is God in eternity. Eternal. Hindi siya naging Diyos lamang nang siya ay isilang na normal na tao, no? O mabautismuhan, unang mamatay sa krus, unang mabuhay na muli, unang umakyat sa langit, na siya yung inangkin at sinasabi ng iba. Sapagkat siya po ay Diyos, no? Nang bago pa man, at Diyos ng walang hanggan. Kaya nga po siya yung Diyos na wala pong pinagkulan. Eternal God. Amen po? So, ang anak ng Diyos bilang Diyos, anak ng Diyos bilang tao. Sabi nga po dito sa Hebrew 1:5-6, sapagkat kailan may hindi, sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking ama. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kaninumang anghel, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. So sa verse 5 po, sino po ang sinasabihan? Sino pong sinasabihan, mga kapatid? Sa verse 5, sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ang inyong ama. Ni hindi rin siya sinabi, kanino mang anghel, ako'y kanyang magiging ama, at siya ay aking magiging anak. Sino pong sinasabihan nun? Amen? Sino po? Sapagkat kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak. Sino po nagsasabi doon? Sino po nagsasabi? Ang ama. Bakit? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi yung ating pinabasa? Sinasabi po niya sa anak niya, amen? Siya yung anak ng Diyos, amen, sa walang hanggan. So mula sa walang hanggan, at noong nagkatawang tao siya ay sinugo sa lupa. Yun po yung ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid. Medyo nalilito po ba kayo? Napapabaliktad po ba ninyo?
So, ang anak ng Diyos bilang Diyos at anak ng Diyos bilang tao. So, bagamat siya ay anak ng Diyos, siya rin po yung nagkatawang tao at bilang tao na anak pa rin ng Diyos. Kaya nga po siya yung unique, one of a kind. No? Bagamat siya ay naging tao, hindi po natin katulad na Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen? Siya yung anak niya in eternity, at siya rin po yung anak niya nung nagkatawang tao dito po sa lupa. Yun po yung sinasabi ng ating po tinatalakay. Amen? So, ang lahat po ng mga napangyayari at pagkakasilang ng Panginoong Hesus ay dala ng pangangailangan siya ay maging tao na katulad natin upang siya ay maging karapat-dapat na manunubos namin. That's why he can say that I will not do. Pwede niya pong sabihin yun, no? Pwede niya sabihin na, hindi, mag-create na lang ako ng ibang mga creation na mamamahala sa buong mundo. Pero hindi po niya pinili yun. Sapagkat sabi nga niya, pinili pa rin niya ang tao upang makatuwag niya, no? Sa kanya, sa buhay, sa walang hanggang buhay, eternal life, no? Nakasama ang kanyang mga anak. And that is why, sabi nga, paano po niya ginawa yun? Isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito po sa lupa. Amen? Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig upang tayo po ay sagipin sa ating pagkakasala at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Yesus Cristo. Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So siya ay naging katulad natin sa lahat ng pagiging tao. So, siya po ay katulad natin na normal na tao. Bagamat siya ay Diyos, siya po ay nasaktan, siya po ay pinanguhian, siya po ay pinahiya, siya po ay nakaramdam ng gutom, siya po ay nauhaw, siya po ay naghirap, siya po ay nagtiis hanggang sa kamatayan. Naranasan din po ang Panginoong Yesus ng mamatay, katulad ng. That's why sabi nga, siya ay naging manunubos at sa atin upang maibalik tayo sa Diyos. Sabagat sabi nga po sa Biblia, siya lamang yung handog, no? He is the lamb who was slain. Ang kordero ng Diyos na siya nagliligtas sa lahat ng sangkatauhan. Amen? Amen po? So no one offer for us to be saved rather than the life of our Lord Jesus Christ. Amen po? Sabi nga dito, siya ay naging tao katulad din natin. Sabi nga sa naka-highlight, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Sabi po sa Hebrew 2:14-18. At sabi nga doon sa 17, kaya't kailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Hindi po normal yung kamatayan po ng Panginoong Kristo. Siya po ay namatay sa krus. Bakit po? Bakit po ba siya ipinako sa krus at namatay ang Panginoon? Kaman po, bakit po? Bakit po? Para po iligtas po ang sangkatauhan. Kaya nga po, hindi po niya magagawang sagipin ang tao pag siya po ay nasa katawang Diyos. He cannot save if he is yung kanyang being bilang Diyos ay sagipin tayo dito po sa lupa. Amen? Sapagkat sabi nga po sa kasulatan sa Romans, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal through the Lord Jesus Christ. So walang ibang kabayaran ng kasalanan kundi kamatayan. At ang Panginoon ang isang namatay para sa atin. Bilang bayad at tubos para tayo ay may puruan ng kaligtasan. So kaya lahat po ng Kristiyano at hindi Kristiyano ay sapat sa ginawa ng Panginoon upang lumaya po tayo sa lahat. Kaya kung ayaw pong maniwala sa Kanya, pagdating po ng kahatulan, they will have to answer for that. Because already the Lord made everything for
us to be saved. At wala na pong may daragdag yun o magbabawas man sa kaligtasan natin sapagkat ang kaligtasan ng sanlibutan ay walang kinalaman ang tao kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Amen po? Amen. Kailangan pong matuntun po natin mga kapatid para yung ating pong pagiging Kristiyano ay magkaroon po ng saysay mga kapatid. Magkaroon po ng mas ibayong pananampalataya sa Panginoon at pagpapahalaga sa ating pong kaligtasang natamo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Wala pong mapupunta sa apoy dahil sa kasalanan lamang. Bakit? Nasobra po ng Panginoon yun. Pasya lamang ng mga taong ayaw maniwala at tanggapin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos ng kaligtasan at manunubos ng lahat ng mga. So bakit po napunta sila sa apoy? Dahil ayaw nilang tanggapin ang solusyon, yung ginawang solusyon ng Panginoong Jesucristo. So bayan po ang lahat ng kasalanan mula po kay Adan. Papahamak lang ang mga tao dahil ayaw nilang tanggapin ang bayan na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Ayaw nilang sabi nga dito, bakit ayaw po nilang tanggapin ng Panginoong Hesus bilang Diyos? Kasi ang kinikilala nila ng Panginoong Hesus ay tao lamang. Hindi lamang po siya Diyos. Hindi po siya Diyos. Amen? Pero sa atin po, tayo po naniniwala na bagamat siya po ay Diyos na nagkatawang tao, at nung nagkatawang tao po siya dito sa lupa, siya po ay nanatiling Diyos. Ang hinubad lamang niya ay yung pagkakapantay kasi nasa katawang lupa po ang Panginoon. Kaya nga po, ang pinako sa krus ay hindi lamang po normal na tao, kundi Diyos na naging tao. Amen po? And that is why we should love the Lord more. Kasi lahat gusto niyang maligtas for God's love. Amen. Kaya nga po huwag po nating sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos sapagkat bago pa man sa kanyang isipan, gusto niyang tayo ang kanyang makapiling sa buhay na walang hanggan. So walang bakit at latay ng sala ni Adan. Sabi nga po sa Lucas 1:29-35, sabi nga doon, naguluhan si Maria at inisip niya mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mo Jesus. Sabi nga sa verse 34, paano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? At sabi po sa verse 35, sasa iyo ang Espiritu, sabi niya kay Maria, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawagin anak ng Diyos. So mahalaga po na ang ating pong binabasa o ating pong binasa ay sabi nga po na walang bahid at latay ng sala ni Adan. Bagamat po siya pinanganak ng isang normal na tao, ngunit siya po ay, sabi nga doon sa verse 31, bakit po siya naglihi? Pinaglihi po siya ng ano? Hindi po siya, itong pagkakataon po ito, hindi pa po nasasaling ni Maria, ni Jose, na asawa ni Maria on that time. Siya po siya isang virgin. Amen? Hindi pa po nagagalaw ni Jose. Kaya siya po ay sinasabing virgin po siya. At ipinaglihi, bakit po siya ipinaglihi ng Banal Espiritu? Bakit po? Dahil po ang kanyang ipapasisilang ay tatawagin anak ng Diyos. Banal, sabi nga dito, siya po ay mapapasilalim sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito isisilang banal at tatawagin anak ng Diyos. Kung isisilang siya na normal
no, na nagmula kay Jose. So, may tuturing pa rin siyang makasalanan. Kaya nga po, isinilang siya, ipinaglihi siya, no, ipinaglihi siya sa banal na Espiritu upang siya po ay manatiling banal at siya po ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya importante po yung bunga po ng banal na Espiritu, no, at sa katawan po ni Birhen Maria. Titignan po natin na hindi po normal na ipinanganak katulad po ng tao no nagmula po sa tayo sa mga tatay po natin. Amen po. Tayo po nagmula po sa ating mga tatay, mga kapatid. Kaya nga po ang Panginoong Hesus naging tangi siya. Bakit po? Dahil nagmula siya sa banal na Espiritu. Amen po? Amen? Ipinaglihi siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po? Nakukuha po man ninyo, mga kapatid? Kailangan pong maunawaan po natin yung ating pinapag-aralan. So, tinukso po sa lahat ng bagay. So, ang Panginoong Hesus ay tinukso po sa lahat ng bagay. Kaya nga, sabi nga po sa Hebrew 4:14-15, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pong pananampalataya. Dahil mayroon tayong dakilang pinunong pari na pumasok sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang ating pinakapinunong pari. Ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kaya naman hindi siya nagkasala. So, napikon po ba ang Panginoon? Pinukon po ba ng Panginoon? Pinikon po ba ang Panginoon? Tinuyak po ba siya? Pinahiya po ba siya? Pinagbabato po ba siya? Nasaktan po ba siya? Pero hindi po siya nagkasala. Amen? E tayo po, pag pinikon po tayo, naiinis po ba tayo? Amen? Kung hindi tayo pinapansin, naiinis po ba tayo? Pag hindi tayo pinate, magtatampo pa tayo? Ang Diyos hindi po. Amen? Tayo lamang po yung emosyonal, mga kapatid. Pero ang Diyos, bagamat siya po ay Diyos na nagkatawang tao, hindi po siya nagkasala. So, naging handog na karapat-dapat po ang Panginoong Jesus. Hebrew 10:10. Sabi nga po dito, sa pamamagitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. At sabi nga doon sa baba, sa verse 14, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga pinaging banal ng Diyos. So, hindi po siya nagkasala dahil siya ay sumunod. Amen? Amen po, mga kapatid? So, siya po yung handog na karapat-dapat. Kaya nga po, wala na pong ibang karapat-dapat na handog maliban po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya hindi na po, wala na pong karagdagan yung kaligtasan po natin. Ngayon po, malapit na naman po yung ating tinatawag, yung ating pong lumang pinaniniwalaan. Amen? Amen? Nagpapako sila sa cross. Amen? Sinasaktan nila yung kanilang mga katawan. Bakit daw po? Upang maramdaman po nila yung naramdaman ng Panginoon. Hindi po natin kung kayang arukin yung naramdaman ng Panginoong Yesus sapagkat ang kanyang pagkamatay sa krus ay higit pa sa kamatayang nararanasan ng isang tao. Amen? Kaya nga po, hindi na pwedeng dagdagan o bawasan man ang kaligtasang ginawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Yesus ay tangi sapagkat bagamat at naging taong katulad natin, siya ay Diyos at dahil dito ang kanyang paghahandog ay sapat at lapat upang magtubos tayo mula sa pagkailipin ng kasalanan at kamatayan. Sa gayon, tayo ngayon ay malaya ng bumalik sa Diyos at mamuhay sa kabanalan. Ang sino mang sumasampalataya ay tunay na malaya. Kung ano ang gagawin natin sa kalayaan ito ay nasa sa ating sariling pagpapas siya. So pareho po tayong naligtas, mga kapatid. Amen po?
Pero bakit po meron pong napupunta sa sa impyerno? Dahil sa kanilang pagpapasya. Amen? Amen? Amen po? Sabi nga dito sabi nga mula pa sa walang hanggan, no, nagpasakop na po ang anak. Ang Trinidad o Trinity, hindi po yan po mathematic Trinity. Siya po ay economic Trinity. So mula sa walang hanggan, hanggang sa walang hanggan, nanatili siyang nagpasakop sa Ama. Amen? Ang Diyos Ama ay Diyos Ama, ang Diyos Anak ay Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu ay Espiritu. Kaya nga po, nanatili siyang anak ng Diyos sa walang hanggan, hanggang po sa walang hanggan, siya po ay mananatiling anak ng Diyos. Kaya po, wag po tayong nangingimi, no, na tayo po yung magpasakop sa ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat siya po ay kusa po siyang sumunod. Amen? Sumunod po siya sa ating pong Panginoon. Bagamat siya po ay Diyos, no, sumunod po siya sa Ama sa lahat ng kanyang mga inuutos. Amen? Mga kapatid? So pantay-pantay po tayo na anak ng Diyos, at nung tayo po ay nakibahagi o naibilang o napabilang sa iglesia, so nagpapasakop na po tayo sa lahat ng mga namumuno sa iglesia, sa mga elders ng iglesia. Ganun po yun. Amen? So ating pong pagpasyahan po yun, mga kapatid. Pantay-pantay tayo. Pantay-pantay po ba tayo sa mata ng Panginoon? Yes. Amen po, ngunit po ang pagpapasakop, amen, ay pagka naibilang na tayo sa ating pong iglesia o nakiisa na tayo sa iglesia, nakapasakop na tayo sa mga namumuno na sa iglesia. So number 2 po, bakit nga po tangi o walang katulad ng Panginoong Yesus? Sabay-sabay po natin sabihin. So, sabi nga dito, He is unique Son because He is the first Son of all who became administrator of all things. Siya ang anak na tangi sapagkat siya ang panganay sa lahat upang maging tagapamuno sa lahat ng bagay. Siya po ang tagapangasiwa mula sa walang hanggan. No? Ang intermission lamang po ay yung nagkatawang tao lamang po ang Panginoon. Amen? Yung po yung intermission, ngunit nung bumalik po siya sa langit, amen? Bumalik po pa siya sa langit. Bumalik po pa siya sa walang hanggan. Amen? Kaya nga po ang intermission lamang, sabi ko nga po, ay yung pong pagliligtas po niya sa tao, na siya po ay nagkatawang tao. Sabi nga po, siya ang panganay o prototokos. Sabi nga sa verse 15, sa Colossus 1, sabi nga si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. At sabi nga doon sa baba sa naka-highlight, siya ang pasimula. Siya ang panganay na anak ng unang binuhay mula sa mga patay. So ang sinasabi pong panganay sa verse 15 ay wala pong kinalaman po sa chronological age. Ang panganay po ay tinatawag pong prototokos. Ang panganay po ay posisyon, hindi po sa edad. Katulad po ng ganito po. Sino po ang mas matanda kay Jacob at Esau? Sino po mas matanda kay Jacob at Esau? Ako, hindi ko siya nagpa-Bible study. Sino po pinakapanganay? Sino po pinakapanganay? Sino po? Mali po. Sino po mas matanda mas matanda kay Jacob at Esau? Sino po pinakamatanda sa kanila? Sino po pinakapanganay? Sa Jacob. Mga kapatid. Kaya nga po hindi po siya chronological age. Wala pong kinalaman po sa edad. Sa 12 children of Jacob, sino po ang pinakapanganay? Come on church. Sino po ang pinakapanganay? Si Jose. Sino po yung pinakamatanda? Si Ruben. Kaya ang Bible study po kayo mga kapatid. Amen?
So ganun po, yung panganay po na sinasabi po sa Colossus 1:15 to 20, ito po ay prototokos o wala po siyang kinalaman sa edad, mga kapatid. So, in the case of our Lord, siya yung pinakamatanda at siya rin po yung panganay na sinasabi po sa ating binasa sa Colossus 1. So, siya po yung panganay sa lahat ng nilikha, no? Siya po yung panganay sa lahat ng muling nabuhay. Amen po, mga kapatid? Natutuntun po ba natin yung ating pinapag-aralan? So, siya po yung tagapamunot, tagapangasiwa, siya po yung panganay. No? Amen po? Parang hindi kayo maayon, mga kapatid. Nalilito po na po ba kayo? Nililito po ba kayo, mga kapatid? Kaya kahit, sabi nga doon, no? Yeah. Kahit nasa lawa ng apoy, ang tagapamuno pa rin nila ay ang Panginoong Jesus. Kaya nga po sinabi po ni Apostol Pablo, every knee shall bow on earth, in heaven, on earth, and under the earth, every knee shall bow and confess that, parang mahina, that, yung ating pong kanina, yung ating pong kinakanta, mga kapatid. Di mo ba yun nalalamnam yung ating pong kinakanta? Yun po yung sinasabi. Siya po ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Wala na pong iba. Siya po yung panganay, sabi nga po dito, prototokos. No? Ang sabi doon, refers to the first among others. Sabi doon, first preeminent, refers to Christ as the first to experience glorification. So yun po yung sinasabing panganay o prototokos. Yan. Pwede nyo picturean yan, kukunin po yung ano na yan. Malaga po yan, mga kapatid, para pagka may nagtatanong sa atin, meron tayong may bigkas na medyo may kakaiba din sa ating sa pandinig sa ating pong mga tinuturuan. Sabi nga sa sacerdote, mula sa walang hanggang sa walang hanggan. Siya po yung prototokos, ang tawag din sa, sabi nga doon si Adam bilang panganay. So, tinawag po si Adan po bilang prototokos o panganay. No? At ang Panginoong Yesus bilang pangalawang Adan. So, siya po, sabi nga dito sa verse 3, sa Hebrew 17, 1-4, walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y pari magpakailan. Sa verse 3 po, sabi po sa verse 3, so walang nabanggit tungkol sa kanyang ama at ina. So may ama at ina po ba? May ama at ina po ba siya? Walang binanggit. Amen? Wala pong binanggit ang author. So wala rin angkang pinagmulan, mga kapatid. Tama po? Wala rin naitalang kapanganakan at kamatayan. Sino po yun? Si Melchizedek po yan. Tao siya ay hari ng Salem, saserdote ng Salem. Amen? Kaya nga po siya po yung inihambing. Sabi nung, sino ang inihambing? Sino pong inihambing doon? Walang katulad. Sabi doon, walang katulad tungkol sa kanyang ama at ina o ang hanggang pinagmulan niya. Hindi rin naitala ang kanyang papanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya ay paring magpakailanman. So, sino ang inihambing? Si Melchizedek sa anak ng Diyos. Amen? So, bago po naging tao ang Panginoong Yesus, si Melchizedek po ang inihambing sa Panginoong Yesus sa walang hanggan. Yun po yung kanya pong pagkapari o saserdote. Yung pagkapanganay, kaya doon po nanggaling yung sinasabing ang pagkasaserdote o pinakapunong pari ng Panginoon ay mula po sa walang hanggan. So later on po, nung naging tao ng Panginoon, Jesus, at naging saserdote sa muling pagkabuhay, so kanino po hinambing? Kay Melchizedek bilang saserdote at pagkapari. Makapagtanong ka pa ng ganun, hindi tayo matatapos. Amen? So sabi po doon sa
saserdote mula sa walang hanggan sa Hebrews 17:11 to 13. Sino po ang inihamping dito, mga kapatid? Sa 7:13 to 11 to 13. Sabi doon, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sabi ng iba sa pagkapari ni Aaron, kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito. So, sino ba ang inihahamping? Panginoon Jesus kay Melchizedek. Noong binuhay na muli ang Panginoon, so ibinalik lang siya sa pagkasaserdote sa walang hanggan. So ibig sabihin po, saserdote na po ba siya nung walang hanggan? Amen. So ngayon, hindi lang saserdote, kundi punong saserdote. Kasi meron na pong ibang mga saserdote dito sa lupa. Yun po yung mga nakipag-isa, katulad natin sa Panginoon Jesucristo, ay tinawag din saserdote. That's why we are singing sometimes yung We are chosen generation, the royal priesthood, a holy nation. So, sino po yung tinutukoy doon? Tayo po yun, mga kapatid. Amen? But, sino po yung punong saserdote natin, yung pinakapunong pari? So, sa walang hanggan, no, siya po ang sinasabi nating pinakapunong pari. Again, ang intermission lamang po ay nung nagkatawang tao ang Panginoon upang tayo po ay sagipin. So, ang Panginoong Hesus ay tangi sapagkat siya ay ang saserdote ng Diyos o tagapangasiwa mula pa sa walang hanggan. So, sa kanyang pagkasaserdote, inihanay ang pagkasaserdote ni kayo na po? Melchizedek. So, at sabi nga doon, ang Panginoong Hesus ay maging tao at pagkatapos niya nabuhay na muli, siya ay ginawang punong saserdote ng Diyos magpasawalang hanggan. Siya ay punong saserdote sapagkat siya ang pinuno ng lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya na ginawa ring mga saserdote ng Diyos hanggang sa walang hanggan. Dahil po yun, mga kapatid. So, saan natin po ginuhugol ang ating puno? Sa lahat po ng ating nababasa natin sa Bible, saan po natin po ginuhugol ang ating puno? Kung wala po ang Panginoong Hesus, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15, sabi nga doon, kapag nalubig na niya ang lahat ng mga kaaway, ipapasakop niya yung kaharian ng Diyos sa Diyos. Ibig ba sabihin, yun ba'y mas mababa ang Panginoon? Hindi po. Nasettle na po natin yun. So, amen? Nasettle na po natin yun. Amen po? Kapantay siya sa Diyos. Amen po ba? Kasama ng Diyos ang Panginoon sa walang hanggan. Amen po ba? At siya ay Diyos. So, wala pong problema sa atin. At wala po din problema ang Panginoong Hesus na nakapasakop po siya sa Ama. Tayo lamang po confuse na minsan mas mataas yung Ama sa Anak at ang pinakababa ang Banal na Espiritu. Hindi po. Pantay-pantay po silang Diyos. Amen, mga kapatid? So, ano po yung ating pong tinalakay? Naunawaan po ba natin ating pong pinag-aralan? Medyo pumalalim po ba, mga kapatid? Mag-Bible study po tayo para mas magkaroon po tayo ng ano. Kaya po sabi nga po dito, ano po yung ating pinapasabagit nga po, batangi o walang katulad ng Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin sabihin. At pangalawa, kaya nga po ang picture sa walang hanggan, sino po ang namumuno? So ang Diyos o magitan ng Panginoong Kristo, kasama ang lahat ng nakipag-isa at nanampalataya sa Kanya sa walang hanggan. So think about your life now, mga kapatid. How we treasure, how we give importance the salvations that we have received from the Lord Jesus Christ. Handa pa tayong maghirap para sa Panginoon?
Magbata para sa Panginoon. Amen? Masaktan para sa Panginoon. In our doing ministry, are we doing our best in our ministry? If the best already given to us through the Lord Jesus Christ, what we can do more to Him? So our identity is who we are in the Lord Jesus Christ. It is not based in the status of our life, but it is based on how we give love more our Lord Jesus Christ. So that's why be faithful. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us as well. Sabi nga po sa lago, ang Panginoong Hesus ay tangi o walang katulad sapagkat siya ang Diyos na tinatawag na anak ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Ang ikalawang Yahweh na naging tao para sa atin. Maraming mga anak ng Diyos, mga nilikhang mga langit, mga anghel, maging ang Diablo at iba pang mga katulad niya ay naghimagsik, maging ang mga tao, ngunit isa lang ang monogenic, ang ating Panginoong Hesus. Siya ang tangi rin sapagkat siya ang saserdote ng Diyos mula pa sa walang hanggan. At pagkatapos mabuhay na muli, ay naging punong saserdote ng mga tunay na Kristiyano magpasawalang hanggan. So maaari siyang tanggihan ng tao. Amen. Our free will, will not violate that will. Pinagkaloob niya sa atin. Upang pagdating ng panahon, hindi mo sasabing, sisisihin ang Panginoon sa anumang kakantungan ng ating pagmumuhay. Kaya ba natin itakwil o talikuran? O pagtawanan? Sambahin. And that's why when we worship, we give all our worship and best worship. Sapagkat ang ating pong sinasamba ay hindi po siya tao, kundi po siya ay Diyos, naging tao at kapantay ng Diyos sa walang hanggan. Ang hindi maaaring gawin ay ang sabihin na ikipag-isa tayo sa Kanya, ngunit hindi naman natin siya sinusunod o sinusundan. Walang gaanong kapilian at mapapahamak ang mga gumagawa ng kaya po mga kapatid, habang po may buhay po tayo, tuntunin po natin ang ating buhay tungo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat wala nang ibang nagligtas sa atin, kundi ang tangi, ang monogenic, ang kaisa-isang anak ng Diyos, one of a kind, ang Panginoong Jesucristo. Purihin po ang salita ng Diyos. Pagpalain po.